Ito na naman ang mga news. Eko. Nako. Ito ang balita na parang kinarma na daw si Marcos. Nagkasakitan sa kanyang asawa kasi lulong daw sa pinagbabawal na gamot. Ano kaya ang pinagbabawal na gamot? Baka, gamot sa bukol. Tingnan natin. Makinig ako bago ako magsasalita. Mas tumitindi pa ang suspetsya ng taong bayan patungkol sa balitang ito ng ibulgar mismo ng veteran vlogger na si Maharlika. Narinig ng mga Presidential Security Group at ng ilang pang tao sa palasyo ang bangayan ng mag-asawa na tila nauwi pa sa pisikalan. Wala raw imposible sa mga ganitong pangyayari, lalo't parehas raw na na-impluwensyahan hindi nagbabawal na gamot ang dalawang taong pinakainahanap ngayon ng taong bayan. Ang pinakamalaking tanong, nasaan raw ba ang Pangulo? At totoo bang critical na raw ito? Panoorin ang buong Sana mamatay na lang to. ng veteran vlogger. Nako. Dapat sana para ma-resolve na itong problema sa bansa natin, para hindi na kailangan pang magawa ang mga tao, lahat ng mga Pilipino, magawa ng masama o mga dahas para lang italsik ito si Bongbong Marcos. Dapat kayo mga PSG, magsalita kayo sa totoong nangyari dyan sa loob ng Malacanang. At saka yung doktor, kailan ba kayo magsalita? Bakit hindi kayo magsalita? Dahil ba kayo kasangkot kayo ni Satanas? Ito ang ginagawa ni Marcos. Kung totoo man to, ay hindi na to tao si Marcos. Parang kabilang na to ni Satanas. Kasi ang dami naman yung ginagawa na hindi maganda sa bayan natin. Dapat to magsalita na yung mga PSG, yung mga security sa presidente. Dapat mayroon sanang magsalita para matapos na itong mga problema natin dito sa Pilipinas. Kasi hindi maganda itong Pangulo natin Puros lang tayo salita, wala tayong magawa. Kung ako lang nakasaksi dito doon sa Malacanang, kahit anong mangyari sa akin, sasabihin kong totoo. Hindi ko itatago kasi pag itatago man, maraming nagsapir na Pilipino. Kaya kung kailangan, magsalita na kayo, mga PSG dyan sa Malacanang. Ikaw naman, doktor, yung naggamot kay Bongbong Marcos, dapat magsalita ka. Huwag kang takot. Basta magsalita ka lang ng totoo. Makinig tayo. Tingnan natin. Paano pang... Kaya insidente sa pagitan ng Pangulo at ng kanyang may bahay. Ito na raw ba ang karmang hinihintay ng taong bayan? Panoorin ang full video. Code Blue na. Kasi nagjumbagat sila ni Satanas dahil ayon sa ating duting dyan ay sabog bangang na bangang silang dalawa pareho sa pulboron. So ito ay ko lang sa information na binabasa ko actually. So, nagkasakitan at may injury si Liza Satanas sa ulo. Diba dati nag-umbagan sila sa karoplano, nag-umbagan, nalagdan si Liza sa hagdan noong December of 2022 sa Kabangagan, diba? Sa Kaslasingan dahil yun ang bangang sa ipinagbabawal na pulburon. So, kahapon, may injury si Liza Satanas sa ulo. Okay? At in-airlift yung dalawang mag-asawang bangag around 6:45 p.m. kahapon. In-airlift. So, sa time nyo, this was like almost 7 hours ago. Itong information, hindi ko alam kung nakalabas na si bangag or what. Pero in-airlift sila pareho dahil pareho silang nagka-jumbagan. Alright? At ang sabi niya sabi niya sa akin, Miss Maharlika, hindi po tinuhod, pati correct naman, sabi niya, hindi po tinuhod si Liza Satanas. Hinampas po siya ng cellphone ni Bangag, dahil pareho silang bangag.
Okay? Ngayon, kaya ko nalaman ito ay grabe yung halabugan at murahan na narinig, sabi niya, na narinig namin sa labas o namin, pwede itong PSG staff, okay? Sabi niya, halabugan, bugbugan na narinig namin sa labas. So lumabas si Lisa Canas. So tinawag ang PSG. Kitang-kita namin na may dugo sa pagmumukha ni Lisa Canas. Okay? Then, si Bangag Jr. ay nakaupo, okay, sa chair. At siya ay nag-color blue, kaya code blue. Alright? Okay. Kung totoo man to, dapat kayong mga PSG dyan sa Malacanang, dapat magsalita na kayo. Magtulungan tayo. Gusto ba niyo mag-suffer yung lahat ng Pilipino dito sa bansa natin? Alam niyo yun eh. Kung totoo man to, ang shabu dito sa Pilipinas ay sobra-sobra na. Marami nang na-involve dito. Walang nahuli ngayon dito. Walang, naawa ko, basta maraming mga protector. Alam mo, ang human right, may ano naman sila, medyo may napatay na tao na drug user, drug pusher, minsan mayroon hindi dahil sa personalan ng mga pulis, lalo na pag may atraso ka, gawin kanila ng hindi magandang ebidensya para lang madiin ka kasi kalaban mong pulis. Ganyan man talaga. Kung mayroong may sacrifice dito sa buhay natin, ay ito ay hindi maiwasan. Kasi hindi naman tayo lahat na tao ay matino. Mayroon namang hindi matino. Pero sa akin, kayong lahat na nasa loob ng Malacanang, dapat magsalita kayo, mga PSG. At saka yung doktor na gamot kay Marcos. Kung totoong na sabog to si Marcos sa drugs, kasi dito sa report ni Marlica na ganito eh. Kung totoo man to, dapat matanggal na to siya. Hindi to magandang ehemplo sa bansa natin. Marami tayong problema. Dumating ang bagyo, maraming taong dapat tulungan, pero wala siya. Si Inday Sara, hindi siya makagalaw. Kasi maliit lang ang mundo niya dito sa Pilipinas eh. Hindi siya makatulong dahil may naghawak sa lahat ng budget. Ayaw na nga ibigay kay Inday Sara yung budget para sa confidential fund. Kaya kayong mga PG, dapat kayo magsalita para kayo ang makatulong sa lahat ng Pilipino nagsuffer ngayon. Nasa inyong kamay. Wala nang ibang tao kasi kayo mga saksi, kasi body kayo ng presidente. Dapat may isa sa inyong magsakripisyo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Punta ka lang dito ng Davao, protektahan ka sa taga Davao. Punta ka lang ng Davao, protektahan ka sa taga Davao. Mahirap talaga bansa natin Pilipino. Binubuli pa tayo ng China. Tapos tayo lang Pilipino nag-aaway-away. Ay wala talaga. Ang daming korupsyon. Ang daming korupsyon. Bakit? Mula noong bata pa ako hanggang ngayon, mag-65 na ako. Ang magnanakaw pala sa Kaban ng Bayan, hindi dito taga Davao, taga Maynila, mga taga